oras sa buong Pilipinas, 7:54 na ho ng umaga. The morning round of headlines. Kung meron ho kayong mga responses sa atin hong mga pinag-uusapan today, pwedeng-pwede ho kayong magpadala ng inyong mga komento. Lalong-lalo na ho sa ating text line. Mamaya subukan nating ihabol yung ating hotline, ano? Sige, 0927-148-3532 o kaya naman 0908-516-4466 mga ka-vibes. At syempre, huwag kakalimutan, pwedeng-pwede rin ho kayong magkomento sa atin hong Facebook Live, no? facebook.com/gv991. Napaka-importante ho ng ating magiging panayam for today's video dahil ilang araw na ho ilang araw na ho tayong nananawagan. Nasanay tayong mapagbigyan at mapaunlakan ng isang panayam, ano? Okay. Paki-set up na yung ating camera para makita ng ating mga nanonood itong si Sir, ano? Pero hayaan nyo, i-introduce ko na ho ang ating guest for today. Kasama ho natin ngayon si Pistonrama President o yung ibig sabihin ng Pistonrama, pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide, Rotang Angeles, Mabalacat o Pistonrama. Kasama ho natin ngayon si Mr. Edward S. Ferrer Jr. Magandang umaga po, Sir Edward. Kamusta ho kayo? Magandang umaga naman po, DJ KG. Sa ngayon po medyo okay naman po. Okay, very good. Ilang araw na ho namin kasi kayong hinahanap. Dahil nga ang tanong ng ating mga kababayan nung isang araw, was it November 28? Ano ho? Yung Tigil Pasada? Tigil Pasada sa Mabalacat City. Tinatanong ho nila bakit tila wala ho naging anunsyo, no, sa atin hong publiko, pati na rin ho sa atin hong LGU, yung naging Tigil Pasada. Regarding po sa bagay na yan, Sir KG, wala pong katotohanan na tayo po ay walang coordination sa ating LGU. As a matter of fact, sir, meron nandito po, nakaskip po sa akin na yung pong changing conversation po namin ng isang executive assistant po ni Mayor. So meron coordination? Meron po, nandito po sa kasi akin. nung nangyari huyang Tigil Pasada, pati ho kami dito sa stasyon, nagulat lalong-lalo na yung ilan ho sa mga staff namin, mula ho sa Mabalacat. So sabi ho sa amin, wala masakyan ngayon, no? Pagdating dito, yun na nga, parang isa sa mga naging problema, mga na-double charge daw sa mga tricycle dahil imbis na makatipid sa jeepney, kinailangan mag-tricycle from point A to point B, wala nasakyan. Tapos andyan na yung mga texter ho natin na mga estudyante, pati na rin ho yung mga manggagawa na, na-late kami, ano ba nangyari kung bakit hindi kami naabisuhan, o bakit wala lumabas na balita na ganun sabi ko nga, wala naman din naabot na balita sa amin. Agad ho kami nakipag-ugnayan sa local government unit ho natin. So, as per the local government unit, specifically yung kanilang CIO, wala daw ho nangyaring koordinasyon. Pwede ho ba namin malaman kung sino talaga yung diretsong kausap ho natin para kung sakaling nakikinig man ngayon yung CIO, alam ho nila na, ikaw pala kinausap, hindi mo ba sinabi sa amin? Di ba ho? Hindi naman sa sisihan. Kasi currently, sabi ko nga sa mga adlib ko nung nakarang araw, kung totoo na wala hong koordinasyon at unannounced talaga yung parang tila biglaan yung naging transport strike, imbis na makakuha ngayon ng simpatya ang mga operator at driver sa Mabalacat, nagalit pa yung taong bayan kasi nga hindi nila alam, no? Wala daw silang ideya. So, pwede ba natin, kung sakaling hindi pwede, okay lang naman ho. Pero kung sakali, pwede ho ba namin malaman kung sino bang kausap natin sa local government unit? Kasi ngayon, kayo nasisisi. Opo, totoo po yun, Sir KG, ano? Mas maganda po yung tanong nyo sa akin para po naman marinig po yung panig natin ng ating mga kababayan. Kasi po, all over the news medyo sa amin po binabato itong Actually, sir, ito pong naging Tigil Pasada po talaga. Karugtong po ito nung ating one-week transport strike. Yung nationwide po yun, ano? Opo. Alam niyo po, Sir KG, halos lahat ng membro po natin ayaw na pong bumiyahe talaga. So, kaya nga po nung Saturday, Sunday, sabi ko, bumiyahe naman kayo dahil isang linggo na yung Tigil Pasada.
kawawa naman ang ating mga pamilya. Alam ko naman, medyo marami na kayong pinag-uutangan. Kailangan natin makabawi. Ngayon, sir, medyo na-disappoint lang kami talaga. Kasi po, yung one-way strike namin, talaga pong minamaliit ng gobyerno. Ang sinasabi po nila, kahit na anong strike ang gawin namin, wala daw effect sa transport. Kaya, yung mga member po natin, sinasabi sa akin, kung gusto nila, buong December, wag na tayo magbiyahe. Pero hindi ko po tinotolerate yun. Tapos po, nung November 27, pumutok po yung balita na may one-week transport strike. May nag-text po sa akin si executive assistant. Sabi ko, buti pa kayo, alam nyo. Kayo supposedly mag-strike, di nyo alam? Opo. After nun po, yung morning na po, nag-announce po yung Mabalacat News na one-week transport strike. And then tumawag ulit sa akin, sabi ko, sir, wala po tayong alam dyan. Pero po, meron pong usapan ngayon na talagang bukas po, ayaw bumiyahe talaga ng mga aking mga driver dahil nga na-disappoint sila. Lalong-lalo na yung, hindi ko na po babanggitin, talaga pong minamaliit po talaga kami ng mga taga LTFRB sa kanang DOTR. Ang pinakapangit pa po narinig namin doon wala namang kwenta yung mga jeepney na yan. Oh my gosh. Yung narinig, wag nyo na sabihin yung nagsabi, pero ito ba'y yung statement ba na walang kwenta yung mga jeepney yan? Ito ba'y nanggaling sa national o sa local? Galing po national yan, Sir KG. National? Opo. Wow. So, gusto ko mamalaman kung sino nagsabi kasi bukang hindi naman din tama yung ganong klaseng pahayag. Sapagkat alam naman ho natin kung gaano kalaki ho ang tulong at gaano ho kalaking parte ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga jeepney. Opo. Yun po ang sabi, Sir KG. Wala daw epekto. Ayaw mo talaga sabihin ko sino, sir? Medyo po. Delikado? Sige. Baka madimanda tayo po ng live. Di na kita pipilitin dyan. Sige. Pangalawang tanong, sir. Ang tanong din sa amin, mga tanong na ito, karamihan binabalik din namin sa inyo na nakakarating din sa amin. So, unang tanong ng mga tao, walang jeepney. Bakit? So, yun ang hinahanap namin ngayon, no? Dahil ang huling nakakausap ho namin hinggil sa issue na ito ay traffic enforcer. Ang sabi pa ng traffic enforcer sa amin, sa aming reporter, sir, hindi daw sila pumasada kasi tumaas po yung presyo ng gas. Kung ito ay karugtong nga nung nationwide strike na ilang araw na nilagi, ang alam kong pinaglalaban ng transport strike na yon ay yung modernization, jeepney modernization. Tama po. Tapos, kung Tuesday, ang dahilan kung bakit nag-strike ang mga jeepney driver sa Mabalacat City ay dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo, tumaas nga pero very minimal, no? Centavos lang. Ilang beses nang nagsitaasan ang presyo ng produktong petrolyo this couple of weeks. Piso, 3 piso. Pero walang strike. Bakit yung sentimos ba ang magiging last nail in the coffin para kayo mag-alboroto at hindi kayo mamasada? So parang kailangan nating makausap mismo directly ang grupo na nag-organize nito. So ano ba talaga ang dahilan kung bakit kayo nagsagawa ng transport strike ng isang araw? Sir KG, ang punot dulo po nito is yung pong pagpipilit po sa amin ng LTFRB na pumasok po sa consolidation. Okay. So December 31 po ang deadline yan, ano? Opo, yan po yung pilit namin tinututulan hanggang sa ngayon po, Sir KG. Actually, Sir KG, hindi lang naman po ang Mabalacat ang nagtigil pasada. Mag-upisa po tayo sa may Burot Tarlac, Kapas, Bamban, Arayat, Dinalupian, Guagua, some portion po sa Bulacan. Kasi po, Sir KG, linawin ko lang po, hindi naman po tayo membro ng Piston. Actually, tayo po ay... iba ho ang Piston Rama sa Piston? Iba po. Iba po yan. Okay. So, hindi siya affiliated. Kumbaga, yung name lang medyo similar, pero hindi siya affiliated sa mismong national na Piston. Opo. Affiliated po tayo kay Manibela. Kay Manibela. Okay. Pangulong Marbal Buena po tayo. Marbal Buena, Okay. So, tayo po yung na-appoint na bilang National Federation President po dito sa Pampanga. Kaya po ngayon, sa akin po pinupukol lahat ang mga tanong. Saka lahat po ng bagay na nangyayari ngayon, sa akin po pinupukol ng tanong at tadbigad lipati sise.
Pati po sisi, sa akin po sinisisi ngayon. Kasi kung totoo nga yung sinabi mo na meron naman palang coordination at na may nakausap kayo sa mismong local government unit, mukhang nagkaroon ng laglagan. Meron nga po siguro. Clearly kasi hindi alam ng CIO di ba? Kausap namin ng CIO, walang alam, wala dang coordination. Kaya nga po Sir KG, kung i-invite ako ni Sir JP Layo na sasabihin niya na walang coordination, meron po akong... may proof ka dyan. May proof po ako dito sa cellphone ko. Nandito pa yung changing text messages namin. Alam ko nakikinig at nanonood ho ang CIO. Siguro this is also a good opportunity na sana talagang para maliwanagan kung lalo na ngayon if we can't really hindi masabi sa amin ni sir o publicly yung kausap niya, at least man lang privately maayos kung sino ba talaga. Medyo ewan ko kung tama ang word na mapanagot kasi nga 'di ba hindi alam ng mga tao so di ko alam, di ba na kasi mukhang hindi nakaabot kay mayor kasi kung meron magkakaroon ng aksyon. Kamukha nung ginawa nila nung umaga, naglabas ng libreng sakay. Ang problema nga lang medyo na late kasi mukha nga wala daw coordination. Sabi nila, allegedly. Kung meron, maaga pa lang may nailabas na libreng sakay. Hindi na-stranded yung iba nating mga kababayan. Bukod ho dyan. Third question. Naglabas ho may report ho na lumabas na si LTFRB Chairman Teofilo Guadis ay nagpadala daw ng show cause order particular sa issue na yan na parang unannounced, biglaan na transport strike. Ito boy umabot na ho ba sa inyong opisina? Kasi yung sinasabi 20 daw yata na mga jeepney driver o operator itong napadalhan. May katotohanan ho ba 'yon? As of now, Sir KG, wala pa pong dumarating sa atin na show cause order regarding po sa bagay na yan. Saka magtataka naman po ako kung sino po yung 20 na PUJ operator na kakasuhan nila. Sino po yung huhulaan nila na... Tsaka enough ba ang 20 to really paralyze the... Ay, hindi po. Parang 20 lang ba ang mga jeepney sa... Nagtataka din ako Sir KJ, yung pasyero natin kinakater dyan everyday is almost 40 to 50,000 na pasahero. Kaya nga po, nagtataka ako, bakit 20 lang po yung bibigyan nila show cause order napakarami pong nagtigil pasada, hindi lang naman po ang Rotang Angeles Mabalacat. Bakit po talaga kayo, sa akin lahat sana focus? Sa akin po na-focus kasi yung morning na po yun, nakita po talaga yung na-stranded po yung mga pasahero dito po sa lugar namin. Kaya sa akin po na-focus yung hindi po nila nakita yung ibang lugar. Iba lugar pa. Na napakarami din po na paralyzed, na stranded na mga pasahero. Which na, yung iba naman po, okay naman po. Like, for example po, yung Bamban na nag-announce po si Mayor doon na meron po silang libreng sakay hanggang 5 a.m. Hanggang 5 p.m. Actually, sir, ako, kung itatago ko sa LGU yan, yung past 3 days sa transport strike namin, well-coordinated sa kanila. Hindi po ako nagtatago ng impormasyon doon sa executive assistant, sir. Time to time, pagka tumatawag sa akin, sinasabi niyo po. Okay. In relation to that question, nabanggit din, meron daw mga miyembro mula sa, di ko alam kung miyembro ninyo, may mga jeepney driver daw na ang ginagawa parang hinaharas yung mga kapwa jeepney driver na ayaw sumali sa strike. Totoo ba yun? Wala akong katotohanan niya, Walang katotohanan yun. Kasi po, Sir KG, nung Tuesday, wala naman pong bumabiyahe. Sino po yung... mga haras. Saka hindi po namin ugali yung nag-haras na ganyan, Sir KG. Basta tigil pasada, habilin ko po sa mga membro ko, diyan lang kayo, magkape lang kayo, wala kayong gagawin na iba. Alam niyo, isa rin sa pinagtataka ko, again, hindi ko sinasabing naniniwala na ako dun sa sinabi mo na walang nangyayari. Alam mo naman, kailangan balansyado talaga tayo dito. Pero sa panahon natin ngayon, andyan na yung mga cellphone ng mga tao. Bakit walang nag-viral, lumabas na mga video na, nangaharas ng mga kapwa driver? Wala din naman lumantad na kapwa driver na inaharas kami, di ba? Alam mo naman yun, talagang napaka-vocal ng tao, talagang pinaparating nila sa akong bayan at humingi ng tulong na kapag may naaragabyado sila, di ba? It's easy, pero parang wala kami nasagap din na ganun sa pagtingin namin sa social media. Wala naman po talaga, Sir KG. Sa ibang lugar po, meron kayong makikita. Talagang binibidyo pa po nila yung... Yeah, exactly. Kaya nga po nagtataka ko, laging nare-report po itong Mabalacat. Meron ho ba kayong theory kung bakit
parang tila feeling ninyo na lagi, sa tingin na pag-iinitan ba kayo? Kasi po, Sir KG, number 1 po tayong tumututol at nakikipaglaban po dyan sa gusto po ng LTFRB. Okay. Sige nga, balikan nga ho natin ang issue na naman ng jeepney modernization. Although currently, no, mamaya tatanungin ko rin kayo dun sa isang bagong panukala ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na magbigay ng subsidy. So that's gonna be for later. But for now, para maintindihan ho ng taong bayan, ano, kasi lagi na lang pag nagkakaroon ng transport strike, hindi mo masisisi kung iuuna nila yung pagiging apektado nila kasi daw, kesyo daw na sususpend ng classes. Kesyo daw na perwisyo sila na walang masakyan. Tumataas ang kanilang mga gastusin sa transportasyon. Pero yung pinaglalaban ho ninyo minsan, hindi ho muna nila tinitingnan ano bang dahilan kung bakit kinakailangang magparamdam ng ganito ang ating mga jeepney driver. So, once and for all, bilang isang from presidente mismo ng Piston Rama, ano ho ba ang pinaglalaban at bakit, totoo ba, anong stance nyo? Tutol kayo mismo sa pangkalahatan, no? Doon sa usapin na jeepney modernization, or kayo ba isang ayon pero may mga reservations ho ba kayo sa jeepney modernization in general? Opo, sir. Actually, sir, hindi naman po tayo tutol sa modernization program ng gobyerno. Pero dapat po, doon po sa naayon. Kasi po, sa pilitan po itong programa eh. Pinipilit nila po kami, doon po sa hindi namin kakayanin. Imagine, sir, 2.6 to 2.8 million na... 2.6 to 2.8? Opo. Yung nire-require nila sa inyo na modern jeepney? Yes, opo. Okay. Per unit po yun, ha? Kaya po nila ito pinupush yung consolidation na Sir KG. Kasi po, para isa na lang po yung magiging kausap nila to form a cooperative. Okay. Once na sinuko mo na yung prangkisa mo, Sir KG, wala ka ng pag-aari. Tama po ba ang aking pagkaintindi na kapag kooperatiba yan, ang dating ay mga empleyado ang mga driver? Opo. Totoo po yun. Lahat po, pati po, hindi na po yung driver, operator na po yung magiging empleyado. Pati operator, empleyado siya ngayon. Opo, wala na po matatanggap na boundary yan. Maghihintay ka na lang ng kung ano ibibigay siya ng kooperatiba monthly. Suntok sa buwan po kung mabibigyan ka. So pangalawang punto yan. Kasi unang punto, yung inyong ipagkakapital, pambibili nyo na 2.6 to 2.8 million pesos na bagong bihikulo, wherein nag-invest na kayo ng kasalukuyan na vehicle ninyo. Ano? Opo. Parang yun ang pinakanegosyo ninyo. Pangalawa, yung magiging proseso right after the consolidation. Na imbis na mga business owner kayo bilang operator at kayo nakikipagtrabaho at boundary ngayon, magiging pare-parehos kayong empleyado. Opo, Sir KG, totoo po yan. Okay. So, ibig sabihin nun, para maintindihan maayos, ibig sabihin nun, it would translate to lesser kita or revenue for the jeepney drivers and operators. Mawawalan ka na ng pag-aari, Sir KG. Mababaong ka pa sa utang. Kasi po, hindi naman po agad uutangin po ng bangko yan eh. Kaya ibibilin po ng bangko, ngayon po, kami po magkakautang sa bangko. Nawalan ka na ng prangkisa, may utang ka pang babayaran. Kaya nga po dito, talagang tutol na tutol po kami sa Sir KG. Wala na ho kaming ipapamamana sa aming mga anak, kundi yung utang na lang po babayaran namin sa gobyerno. Isa sa mga naibalita din ho sa amin, although sabi nyo nga, you're affiliated sa Manibela. Although ito naman sa Piston National, ang sinasabi nga nila parang may mga ibang jeepney driver na umuwi na ng probinsya. Marami na po. So, di ko sigurado kung si Sir Marval Buena ba nagsabi dito ng Manibela, no? Tapos pinipigilan lang daw nila na, wag niyo sukuan kasi kawawa naman ang ating mga mananakay, ano? So, gaano ba kahirap po sa kasalukuyan ang sitwasyon ng mga jeepney driver? Opo, magandang tanong po yan na Sir KG. Alam niyo po, di ba kagagaling lang natin sa pandemic? Right after kasi akala nila nagbabluff kayo eh. Opo, right after po ng pandemic, pinustro po nila yung programa na yan. Alam niyo po, Sir KG, ito po, nakakalungkot po sabihin. Yung sitwasyon po ng mga driver ngayon talaga pong nakakaawa. Imagine, Sir KG, hindi na po kami araw-araw lumalabas ngayon. Alternate lang na lang po yung pamamasada namin para lang po kumita. Every other day na lang po. Every other day na lang po ang labas. 15 days na lang po sa 1 month. Tapos kikita lang ng 300 to 400 pesos ang ating mga driver. Wow. Kayo, Sir KG, bakit nagtataka ho kayo? Bakit ginrab po namin yung 1 week na transport strike?
Kasi ganun din po eh. Comes January 1, mawawalan ho sila ng trabaho. Mawawalan na ho kami ng trabaho. Hindi po ba? Marami po madi-displace na driver. Kumbaga kahit sabihin pa ng LTFRB na parang worst case scenario, pinaka last step na lang ang pag-phase out ng mga traditional na jeep, still, parang banta pa rin po yun sa inyong livelihood. Talaga pong banta. So that's the reason kung bakit kahit sabihin na extension or whatsoever, parang ang pinakapunto nyo dito, tigilan na, parang ganun pa, ang modernization. Opo. Sabi nyo nga kanina, in favor naman kayo sa modernization. So, can we categorically confirm na ang inyong tinatanggihan ay yung phasing out ng traditional jeepneys? Opo, or yung mismong, kasi posible ba na mag-consolidate but still hindi na phase out yung mga jeepney natin or may epekto pa rin yan? Dapat naman po kasi, Sir KG, okay naman po mag-consolidate tapos po yung, bakit, yung sinasabi ko po, Sir KG, hindi po tayo against sa modernization. Dapat po, why not na hindi yung maging alternatibo, bakit hindi po tayo yung mag-produce? Yan. Hindi po ba? Kaya, isa pa sa panangihinayangan at pinagtataka natin yan, yung itsura ho ng traditional jeepneys natin. It is considered as a cultural icon. Ngayon, kung tama yung mga nakikita ho nating mga paunang designs na mga prototype na inilabas nila before, these looks like, anong tawag dito? Mga minibus o yung mga truck or whatsoever, pakalayo sa itsura ho ng traditional jeepney natin. So sabi ko nga, ang tanong ko nga, do we still call this as modern jeepneys? Di naman na jeepney ang mga yan. Di ba? Mga minibus na yan, mga mini truck na yan o whatsoever. Bakit hindi? May mga local producers naman ho tayo dito o local manufacturer ng mga jeepney. Kung usapin lang natin is upgrading them to a better engine. So why not, still, magpalit na lang sila ng mga makina, di ba? Mag-angkat na lang po sila ng makina. Which I think mas mura kaysa dun sa 2.6 million. Alam mo, Sir KG, napakarami natin magagaling na manufacturer dito na gumagawa po ng mga sasakyan. Napakaganda. Nandiyan po si Hataw, nandiyan si Malagueña. Napakarami po. Kaya nga po, bakit hindi nila yung ipusto nila? Yeah. Yun po, magkakaroon pa po ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Hindi po kailangan yung jeepney phase out. Marami ka pang tatanggalan ng trabaho. Imbis na magkikreate ka ng trabaho, tatanggalan mo pa ng hanap buhay itong mga abang tsuper. Okay. Merong nakaisip ng solusyon ngayon. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosa. So para sa kanya, parang gumawa daw ng pondo bilang subsidy doon sa ating mga operator or driver, parang ang dating 500,000 pesos na subsidiya para sa modernisasyon. Kung ganun kalaki yung ganun kalaki yung babayaran, 500,000 pesos, would that be enough for you? Hindi pa rin po. Kulang pa rin. Hindi kami papayag, Sir KG. Okay. Kasi po, ngayon po, meron na po silang sinasabi sa amin 210,000, 240,000 na subsidy. At saka parang loan, no? Parang financing. Alam mo, Sir KG, yung 2.8 million na yan, babayaran mo yan within 7 years, 8 years. Magkano po aabutin yan? Wala pa pong interest yan. Magpo 4 million po yan. Oh, wow. Oo nga, wala pa nga palang yun, no? Kamusta po yung mga senior citizens, Sir KG? Mamamatay na lang, may utang pa. Mahilig ko nga ikumpara tong sitwasyon ninyo sa ordinaryong negosyante na nag-invest na ng kanyang negosyo. Tapos sabihin ng gobyerno, kailangan mo nang improve ang building mo. Diba? Tapos i-require mo lahat ng mga lumang negosyante na may lumang building na magpalit ng kanilang mga building at sabihin mo sa negosyante, ito dapat ang disenyo na gusto ko. Ito dapat ang pagkakagawa. Ito dapat ang presyo. Diba? So parang you have already invested it. Yung negosyo mo na, although parang di naman ho ako anak ng tsoper, although may tito ho ako na dating tsoper, kaya medyo nararamdaman ko rin ho yung inyong pinagdadaanan dahil hindi ho simple, hindi ho madaling maging tsoper ho na buong araw ka halos sa daan. Minsan dadaanan mo pa yung magbabalisaw-saw ka sa init ho ng panahon, init ng makina, init ng ulo, at yung katakot-takot na pasensya na kailangan ninyo para makapagmaneho. Dahil iba't ibang klaseng pasahero ho yung inyong kinakaharap araw-araw. Totoo po yan. So, ngayon, kung sakaling kayo tanongin mismo ng mga kongresista, baka may nakikinig na kongresista dyan, what would be the sweet spot for you? Anong klaseng panukala o batas ang pwede nating gawin
that we are still gonna be pushing for modernization, pero yung inyong mga karapatan at inyong mga kahilingan, mamimit naman din. So ano ba sa tingin nyo kailangan ayusin dito? Ayun nga po, Sir Kay, yung sinasabi ko po, maghanap po tayo ng alternatibo. Okay. Di po Na manufacturer? Opo, bakit hindi po natin patupad yung national industrialization dito sa ating bansa? Para po sa ganun, makapag-create po tayo ng maraming trabaho. Imbis na i-phase out ang jeepney, magkakaroon po tayo ng makakapaglikha po tayo ng maraming trabaho para sa Pilipino. Hindi po kailangan i-phase out ang jeepney. Saka po, marami po madi-displace talaga na chuper na mawawalan po ng hanap buhay. Okay. Kaya po, kami po, ang panukala namin, bakit hindi na lang namin i-rehab yung mga sasakyan Rehabilitate namin? na lang, ayusin na lang. Rehabilitate na lang po. Para maging roadworthy. Sir KG, ako po, nagtataka lang po talaga ako. Hindi ko po lubos maisip. Kami po sa sektor ng transportasyon, sanay po namin. Payapa po kaming naghahanap buhay, lumalaban ho kami ng parehas. Nakapagtataka lang po bakit kami po yung napag-initan ngayon. Ano ho bang meron dyan sa modernization program na yan? Siguro po, Sir KG, hindi naman bulingad sa inyo, no? Yung pong balita lately, last month, na yung katiwalian po nangyayari sa LTFRB. Diyan po nag-uumpisa yan. Tapos biglang bumaliktad yung si whistleblower. Nakakasama ho natin yan. Ilang araw na natin nakakausap yan. Pero nagtataka lang kami bakit gano'n nangyari. Okay. Ito yung hinihintay ding sagot ng ating mga kababayan. May nagbabadya pa po bang transport strike na gagawin as far as Piston Rama is concerned? Kasi parang bali-balita na naman daw, meron na naman daw sa December. Totoo ba yun? For at least as far as this year is concerned, may mga gagawin pa ho ba kayong transport strike? Para inform na ho ngayon at wala nang dahilan, no? Baka sabihin na naman, hindi na anunsyo. At least dito muna sa programa, may i-announce kung meron man. Walang gulatang mangyayari. Opo, sa lahat po ng nakikinig po sa umagang ito, no? Sakali man po magkaroon po ng tigil pasyado ulit. Ito po yung nakadepende kung ano po ang ilalabas ng memorandum circular ng LTFRB, which na ngayon pong month ng December, sigurado pong ilalabas nila yan. Ngayon po, syempre po, medyo dehado po ang aming hanay, sigurado po magkakasapuli ng tigil pasada ang national. Kung hindi medyo sang-ayon yung magiging ilalabas na memorandum ng LTFRB sa inyo. Kasi nalalapit na ang December 31, ilang araw na lang ho nalalabi sa taon ho na ito. Ngayon, kung sakali, umabot ang December 31, very firm sila kasi sinabi naman LTFRB, non-negotiable, December 31, finalization, submission na, no? Pasa na ang mga paper ninyo. Ang consolidation, final na, December 31 ang deadline. Ano hong balak niyong gawin January 1? Kung sakaling very firm sila sa stance nila na yun. Wala na ho kami magagawa, Sir KG. Siguro po, if ever man, kung ang balak natin, kung ano po yung lalabas sa memorandum circular na hindi po pabor sa amin, magpapile na lang po muna kami ng TRO sa Supreme Court. Okay. So, ililigal na ang usapin. Illegal battle na po natin yan. Kasi wala na po tayong magagawa. Talagang non-negotiable po yung consolidation. Pero okay naman po Binigyan po tayo ng kaswelo di bobo, yung nga po yung sinasabi nila. Makakapag-renew kayo. Kaya lang po, kailangan mo mag-file ng petition for consolidation. So, kailangan talaga, requirement talaga ang consolidation. So, parang ang dating, kahit na pinag-uusapan pa dahil na-consolidate na, parang walang atrasan, parang ganon. Kasi po magpapile ka ng petition for consolidation, papanotary mo, pipirman mo yun. Okay. Hindi po ba? Okay. At the end po, ganon din po, phase out pa rin po mangyayari. Alright. Sige, let me give you, Sir Edward, this opportunity na magbigay ng mensahe kanino man. Pwedeng local government, pwedeng sa LTFRB, pwedeng sa presidente, pwedeng sa mga nakikinig. Ano ho bang gusto nyo sabihin ngayon? Opo, unang-una po, sana po dito po sa DOTR saka sa LTFRB. Sana po wag nyo kaming pilitin doon po sa hindi namin kakayanin na ito po nga pinapatupad yung modernization program. Alam nyo naman po ang katayuan ng isang jeepney operator, magkano lang po naman yung income namin sa araw-araw na boundary. Imagine nyo po, kayo po kaya yung maglugar po dito sa aming kinalalagyan ngayon.
Maya pa ho kami namamasyada ngayon. Comes January 1, bibigyan nyo kami ng utang na napakalaki. Para naman po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, alam po natin na napakabusilak po ng inyong kalooban. Mahal na Pangulo, sana po pakinggan nyo ho kami. Ilang araw na ho kami nagtitigil pasyada, ni isa pong salita, wala ho kami naririnig sa inyo. Hindi po namin alam kung ano po ang nasa kaloob-looban nyo. Sana po, babaan nyo naman po kami. Sa ibang bansa po, lagi ho kayo nakakarating. Dito po, ilang hakbang lang po kami. Mapapakinggan naman po namin ang kagustuhan ninyo. Yun lang po. Sa LG ho ba, ng Mabalacat, meron ho ba kayong mensahe? Ayun po, sa local government unit po ng Mabalacat, tayo po, hindi po naman po natin intensyon ng maparalisa ang transportasyon at may stranded po ang mga pasyero. Hindi po yun ang aming intensyon. Ang intensyon po namin ay maparating po namin sa ating mahal na Pangulo ang ating buong hinaing. Tandaan po ninyo, at the end po, kasama po namin kayo sa nilalaban namin. Pagka po ang modernization program ay napatupad po sa next year, ang minimum po natin pamasahe is 35 to 40 pesos na po. Wow. Kaya po, lahat po tayo dito apektado. Kaya sa lahat po ng mananakay na apektuhan po nung mga nakaraang na tigil pasyada, kami po ay humihingi ng paumanin po sa inyo. Sana po maintindihan nyo naman po ang kalagayan namin. Maraming salamat. Kumbaga humingi ng paumanhin at pag-intindi sa inyong sitwasyon. Opo. Okay. Maraming salamat po, Sir Edward Ferrer Jr. Baka gusto nyo batiin ho yung mga kapwa ho ninyo mga jeepney driver. O nga po, magandang umaga sa ating magigiting na membro dyan po sa Rota ng Angeles Mabalacat. Sa lahat po, pati na po dyan sa Angeles Bamban, Angeles Capas, Angeles Concepcion, Angeles Mazabdap, pati na rin po dito sa City Limit. Ingat po tayo lagi sa biyahe. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mr. Edward S. Ferrer Jr., Presidente ng Piston Rama, maraming salamat po. Oras sa buong Pilipinas, it's 8:26 in the morning at sana dire-diretso ating coordination kung sakaling may balak sa in the coming days. Hopefully wala kung maging maganda ang memo ng LTFRB, just coordinate with us para ma-announcein ho namin ang mangyayari. Okay, it's 8:27, Guabalik ho on the morning roundup. Ako po si KG Boy, dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.